Hello guys! Hello Sagittarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Sagittarius friends natin na nanonood sa ngayon. Okay, kung bago kayo sa channel ko guys, please like and share, subscribe, pakipress ang notification bell button para kayo ang unang makapanood sa ating mga videos. Okay, first card natin is Watching Clouds and Surrendering to the Journey. Tignan muna natin yung lahat ng baraha, guys. Sagittarius. Okay. Wow. Sagittarius. Okay. Okay. Watching Clouds. Sagittarius. Ang nakikita mo dito na baraha is similar lang sila. Magkapareho lang yung meaning nila. Sinasabi ng baraha sa'yo na sa linggong ito, panoorin mo yung Leo tsaka Aries. Kasi para-pareho lang naman yung sinasabi sa inyo. Iba-iba lang yung barahang lumabas. Kailangan natin na i-release yung control sa buhay natin. Sagittarius, huwag natin kukontrolin. Especially, unang-una, huwag mong kontrolin ang karelasyon mo. Pangalawa, kailangan mong matutunan sa linggong ito yung pagre-relax. Diba? Rest and relax. Yun yung sinasabi ng baraha. Huwag tayong, yung iba sa inyo dyan hindi makatulog sa gabi sa overthinking, overanalyzing. Huwag mo yun nagagawin. Okay? Magpahinga ka. Release the control kasi wala kang control dito sa mundo. Relationship natin dito is sinasabi ng baraha na mag-iingat ka kasi kung siloso ka, silosa, yung relationship mo medyo siya gusto niya na ng closure. Parang hindi naman yung gusto niya talaga ngayon ng closure. Pero once na masyado kang naging silosa, talagang makakapag-isip siya ng hindi maganda. Okay? So, sinasabi ng baraha sa'yo dyan sa relationship na reading, 1, 2, 3, marami sigurong mga paninira. Like, yung karelasyon mo, live-in partner, asawa, boyfriend, girlfriend, pwedeng may magbalita sa'yo. Alam mo, si ganito, ganyan, nakita ko, may kasamang lalaki, may kasamang babae, ganito, ganyan. Alam mo, si ganyan, ganito, nakita ko, kausap si ganyan, ganyan. Huwag na huwag kang gagawa ng isang desisyon na pagbibintangan mo dahil sa sinumbong sa'yo. If nagdududa ka, hanap ka ng proof, diba? Proof yung hanapin mo. Okay? And iwasan mo din yung overthinking. Huwag kang masyadong emosyonal. Kailangan mo ng pruweba, ng ebidensya, bago ka gumawa ng hakbang. Okay? Dito naman, sinasabi ng baraha sa'yo na may iba sa inyo dyan, Sagittarius, na posibleng kailangan nyo munang, like kung halimbawa focus ka sa relationship, 'di ba? May problema ka sa pera, focus ka sa relationship, wala kang time sa paghahanap ng trabaho kasi nakafocus ka sa relasyon mo. Nako, kailangan mo nang mag-pause, kailangan mo nang maging gising dyan sa ginagawa mo, okay? Kailangan mo nang tigilan yung focus mo sa isang bagay, okay? Dito sa barahang to, gamitin mo daw kung ano yung talent mo. Diba? Kung may mga talent kayo, like, kung ano yung pwede nyong magawa na pwedeng pagkakitaan, pwede nyo yun nasubukan sa ngayon. Okay? If may time ka naman, may oras ka, pwede, instead na
mag-overthinking tayo, detective tayo sa relationship natin, pwede tayong matuto, pwede tayong mag-training, mag-seminar, para madagdagan yung talent mo or para ma-enhance yung skills mo ba. Okay? And Nine of Fire, this week pwedeng makakaramdam ka ng pagod, pagkainip, parang ganon. Pero, sinasabi ng Barasyo dito na if unemployed ka sa ngayon or wala kang masyadong ginagawa, siguro ang gawin mo is alagaan mo yung katawan mo, 'di ba? Matulog ka ng tama. Kumain ka ng tama, alagaan mo yung sarili mo kasi kailangan mo ihanda yung sarili mo sa mga susunod eh. Makikita mo dito may success, recognition, and victory. Itong The Sun. Sinasabi ng barahan na kung wala mang events or wala mang ganap ang buhay mo sa ngayon, hindi yan endings. Hindi yan kung ano yung status mo sa buhay ngayon, hindi yan yung final destination mo, final status. So, habang may mga iba, diba, like OFW, dating OFW, umuwi ng Pilipinas, wala silang trabaho sa Pilipinas. So, habang nasa Pilipinas sila, nagpapahinga sila para in case na makapag-isip ulit silang pumunta ng ibang bansa, may strength ulit sila, may lakas ulit sila. Parang ganun yung gawin mo. If ever wala kang trabaho ngayon, gamitin mo yon na pause time para makapag-relax ka, makapagpahinga, alagaan mo yung katawan mo, yung sarili mo, and instead na mag-overthinking or overanalyzing. Okay? Nakikita natin dito na financially may problema ka talaga. Namong problema ka sa pera. Wala kang sapat na pera ngayon. Or pwedeng ikaw walang trabaho, yung karelasyon mo may trabaho, ikaw nag-aalaga ng pamilya mo, ng anak, kung may anak ka. Or pwedeng ikaw yung natira sa bahay nyo, taga-alaga ka ng magulang, and yung mga kapatid mo may mga trabaho sa ibang lugar. So parang nakikita ko siya dito, medyo disappointed ka kasi wala kang pera. Pero, ang maganda dito, may Wheel of Fortune. Sinasabi ng Wheel of Fortune dito na may pagbabagong magaganap sa buhay mo. Isang malaking evento na magbabago sa buhay mo. Na may mga choices dito. Hindi lang 2, 3, maraming choices ito na pwede mong pagpilian na pwedeng makatulong siya sa pagbabago. Yun nga, kailangan mong magpakatatag, kailangan mong ihanda ang sarili mo sa parating na itong positive events na to. Okay? May magbabago sa ayaw at sa gusto mo, may magbabago sa buhay mo or sa paligid mo. So, ihanda natin ang ating sarili. Huwag tayong maging negative. And yun, yung March is punong-puno ng positivity to. So, kailangan natin na i-grab yung opportunity. I-grab natin yung sun, yung liwanag, yung illumination, yung liwanag, guys. Okay? Thank you, guys. Bye!